Mga ka-lines, ito pala yung yung ayan po, bagong deliver sa atin yung briquette, charcoal briquette. So ita-try po natin dito kay Sir na taga Mindanao na ito lang naman ay lang na po, for testing lang po kasi ito nakahalaga po ito ng 130 plus shipping fee is 168 po. So nasa 2.1 kilo po ito. Ganyan. So sabi nila ang ratio daw nito is ang paggawa ng ito pala 2 kilos pero nung kinilo ko to 2.1 siguro itong wrap siguro niya. So ayan po yung yung ratio po nito ay kung gagawin pa lang na 6 na kilong uling 6:1. So 6 na kilong uling na iuulingin pa lang tapos magiging briquette na. So bali na to lahat, hindi ko alam paano nangyari yan kasi parehas naman sila kilo tapos naman naging briquette na nagiging 1 kilo na lang. Kung tama ba yung yung pinapanood ko dito na gumagawa yung paliwanag nila. So bubuksan po natin yung itsura ng briquette. First time ko rin makakita nito, yung charcoal briquette, kasi ang nakita ko lang yung ordinary lang na uling na nabibili natin sa palengke. Ito sa online ko pa nabibili kasi. So, ayan po. So ang video na to tinatry lang po kung pwede ba ang briquette. Ito po itsura ng briquette to. Yan po. So mabigat siya. Yan po. So loload natin to kung talagang tipid ba siya kaysa doon sa kahoy na ginagamit natin or itong briquette. So anong pagkakalam ko ay meron din kasing napanood ko dito na gumagamit ng pananluto itong charcoal briquette. So ang lang daw nito, mahirap siya sindihan kasi gawa ng siksik na para siyang bato. Para pa siyang bato mga ka-lines. So ngayon malalaman natin dito yung 100 mo ay so hindi natin siya ubusin siguro mga kalahati lang kasi magsasayang ako. Siguro konti lang siguro yung yan konti lang siguro yung ilalagay natin, si konti lang naman sa ingin ko. So siguro mga 1 kilo lang muna. So halimbawa 130 ang kalahati ay nasa 65. So parang hindi pa rito obra doon sa rice husk. Pero mas ang kagandahan nito. So kung ganito karami, hindi ko alam kung gaano siya katagal. So siguro hindi ko sabihin ko na lang sa inyo kung gaano siya katagal. Gaano siya katagal So ilalagay na natin. So yan po, ito yung kay Sir na taga Mindanao. Yan po. Yan yung paa niya. Simple lang kasi sa lapag na nila ilalagay. So yan pala mga ka-lines ay meron na po tayong sa Lazada or Shopee. Pwede na kayong mag-order doon kung gusto niyo lalo ng mga malayo. Doon na natin sa Lazada or Shopee ewan ko lang Shopee, pero sa Lazada sure na po na meron yan po. Inquire nyo lang po sa aking Lazada store ay meron na po tayo niyan. Mga heavy duty pambahay ay semi heavy duty pambahay lang po, pero yung heavy duty wala pa. Kagaya itong Sir, request kasi ni Sir to na ganito yung gawin natin na gas tank. So yun po yung request niya. So ginawan po natin, gagawin natin hanggat makakaya natin ilalagay na natin itong ating charcoal briquette. Madahin na natin dito sa ilalim. So ang gagawin ko ditong pang sindi ay gas mga kabos.
madali na ito makakaluto. Siguro itong brigade siguro hindi ito mangingibabaw. Ang init ng apoy nito ay nasa ano lang, baka nasa ilalim lang. Maganda to pang saing. So, mamaya kikiluhin ko rin to kung kikiluhin. Gaya kung sabi nila mga clients ay mahirap nito sindihan. Pero dito sa ganitong concept na to ay mabilis lang to pababagahin tong at yung charcoal briquette. Kaya po nito kasi may air blower po tayo. Ito nga, medyo matagal siya kumapit yung apoy. Pero hinihigop niya agad yung buwan. Ayan po, may apoy na yan. Antay lang tayo ng mga few minutes para makita yung ano. Kung gamitin natin pang saing yan, maganda sana kung marami tayo saing. Konti lang tayo. Tatlong taka lang daw. So yan, bibigyan na natin ng hangin. Kasi para mabilis talaban yan. Kasi yung mga gumagamit nito ay ginagamitan pa ng blowtorch, so doble gastos po yun. Ayan. So shout out kay Sir, taga Mindanao. Pa kanyang DIY sa atin na wood stove, smokeless wood stove. Stainless. So ayan mga boss, dahil hanggang dito lang yung kanyang brigade, yung ating brigade, ay ganyan lang po yung apoy niya. Pero pagkahoy yan, apaw-apaw na po yan. So ganyan lang po mga boss ang abot ng uling ng ating brigade. Ewan ko lang mamaya kung tataas pa yan, pero mainit na po yan sa loob kasi may blower siya. So kaya na po magkwenta. Mamaya nag-start ako dito ng 5:35. So burasan ko talaga hanggang maubos yan para kaya na po magkwenta kung tipid ba siya gamitin. Sa ihaw, pwede to, tipid to gamitin. Yung ko lang sa pangluto. So ang brigade siguro ay pang ihaw lang siguro. Kasi pag gusto mo ng apoy, wala siyang apoy. Halos baga lang lahat ang meron. Parang nasunog na siya agad. Ay na ubos na yung yung gas. Kaya hindi na siya halos umaapoy. So baga lang po. Kaya dapat talaga pag brigade gamit mo dito mababa sa bunganga. Po, hanggang dyan lang po apoy kasi mababa lang yung niya, yung ating uling, kaya dyan lang po yung apoy. Pero mainit na po yan mga boss. Yan lang po yung apoy ng brigade. Kahit itudo mo, ganyan lang din apoy, hindi siya nataas. Pero okay, katamtaman lang yan sa Pero matagal nga siya napupudpud. Or matagal siya nauubos kahit air blower yung gamit natin. So yun lang yung apoy niya. So may air blower pa yan. Pero mainit na po yan. Kanina pa yan. Pero nasa mga 10 minutes na. Buo pa rin yung yung ating charcoal brigade. So pwede po dito yung mga medyo class, tapos may ganito kayong kalan. Kaya charcoal brigade ang gamitin nyo ay
pwede po ito. Ayan po, kulong-kulo na. So saktong-sakto talaga ito sa pangsaing talaga. Since konti lang yan, sobra-sobra yung ating ano. Pero sabi naman nila, kahit pagkatapos mo magsaing or tapos mo nang gamitin, ay pwede na buhusan ng tubig yung ating charcoal briquette para magamit sa sunod. Pero ibibilad din mga boss. Ito pala mga boss, ito palang oling parang yari sa made sa rice husk charcoal. Pero ang nakalagay doon sa in-orderan ko is made siya sa coconut shell or bao. So sa tingin ko para kasi siya ano charcoal rice husk charcoal. Pero solid din, matibay din. Sa 1 kilo ka lang, marami ka na maluluto. Kahit 2 kilo sa ingin mo, para kaya sa 1 kilo. Hindi na ako makapag-antay kasi nakaluto na ako ng ulam at kanin at ulam. So ang sabi naman dito nung napanood ko ay pwede naman tanggalin yun at babasain tapos ibilad. Patingnan nyo mga boss kung ano yung itsura ng tira pa sa loob sa 1 kilo. So ito po yung tira mga boss, oh. Yan po yung tira mga boss. So napakarami pa. Hindi pa siya halos hindi pa siya na napudpud. So ang sabi naman kasi ng ng napanood ko ay pwede niyong tanggalin yan tapos babasain tapos ibilad uli para magamit sa sunod. So ganun po yung gagawin ko kasi tinatamad ako 1 oras na siguro sa tansya ko dito mga boss mga 3 to 4 hours bago maubos tong itong briquette na to, yung charcoal briquette. Ayan mo, malalaki pa oh. So napakarami bang maluto. So panalo din mga boss pag ito ang gagamitin nyo. Tapos kahit may deblower na kalan ang gamit nyo. So ito po yung original mga boss oh. Ayan oh. Tingnan nyo, halos hindi pa nabawasan yung kuan. So ito po yung original na size niya no. Halos pantay pa rin sila oh. Kaya tipid pa rin kahit naka charcoal briquette tayo. Ay charcoal briquette ang gagamitin ninyo pagluluto. So halos same lang to doon sa sa kahoy. Kagandahan lang nito mga boss kung talagang walang kahoy sa inyo, lalo na sa mga syudad-syudad, ay pwede itong gagamitin itong ating smokeless wood stove. So nakailan na tayo, yung una kahoy, sunod ay uling, yung uling na ordinary, hindi briquette. Tapos pangalawa ay ipa, yung rice husk. So ito yung pang-apat mga boss, yung charcoal briquette. So mas lalo siyang matipid. Kung may barbecuehan din kayo mga boss, may negosyo pang barbecue, pwede itong ating kalan wood stove ang panggawin yung pangbaga. Kasi ang concept kasi nitong ating kalan na smokeless wood stove ay inuuling niya muna yung mga kahoy bago niya abuhin. Ito tagal niya ginawang abuto. Kaya shout out doon sa sa seller, mabilis yung tsaka yung yung seller tsaka yung delivery natin. So ayan po mga boss, ito yung 1 kilo, halos ganun pa rin siya. Ito hindi kasali to kasi sinukat ko lang yung size niyan. Kung ilan talaga yung nabawas. Kita nyo naman dyan na halos wala siyang nabawas. Ayan o, pares lang yung size niya. So, ang gagawin to mga boss, ang sabi nila ay babasain tapos ibilad uli para magamit mo. So kukuha tayo ng tubig, babasain natin yan. So thank you, maraming salamat po.